Madilim ang kalsadang tinatahak ni Clara nang makarating siya sa Hollow Ridge. Kasabay ng makapal na hamog ay ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na para bang may humihila sa kanya palapit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya andoon. Ang natatandaan niya lamang, may lumang mapa siyang natagpuan sa journal ng kanyang lola at paulit-ulit na naroon ang guhit ng isang bahay. Sa tabi ng bawat disenyo, palaging nakasulat ang linyang, "Bumubulong siya mula sa loob." At nandoon nga ang bahay. Mataas, 3 palapag, luma at tila nilamon ng panahon. Ang mga bintana ay mukhang mga mata na nakamasid sa kanya, at ang beranda'y bahagyang nakalubog na para bang bibigay sa bigat ng taon. Pagpasok niya, nagulat siyang napakadaling bumukas ng pinto, para bang may naghihintay sa kanya. Ang loob ay balot ng alikabok, ngunit imbis na amoy bulok, may matamis na halimuyak ng bulaklak na parang galing sa sementeryo. Habang naglilibot ang matitingkad na sinag ng kanyang flashlight sa dingding, nakita niya ang sunod-sunod na mga larawan ng isang pamilya. Laging itong pareho, isang matangkad na lalaki, isang babaeng halatang payat at napapabayaan, at 2 batang tila mas lumulubog sa bawat larawan. Hanggang sa huling figura, iisa na lang ang natira, ang matangkad na lalaki. Tuwid ang titig, parang sinusundan siya saan man siya tumingin. Nang lumapit siya palalim ng bahay, napansin niyang bawat yapak niya ay may kasunod na tunog. Laging kalahating segundo ang pagitan, para bang may sumusunod ngunit di nakikita. Pinilit niyang kumbinsin ang sarili na guni-guni lamang, ngunit mabilis siyang inaakit ng kakaibang lakas papasok pa. Pag-akyat niya, biglang nag-iba ang tunog ng sahig. Sa simula ay simpleng lignitking ng lumang kahoy, ngunit di nagtagal ay parang tunog na ng basang laman na nadudurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Napatigil siya, nanindig ang balahibo, ngunit marahas siyang tinulak ng isang di maipaliwanag na puwersa pasulong. Sa dulo ng mahabang pasilyo ay isang kwarto na may pintong bahagyang nakabukas. May liwanag na kumikislap sa loob. Pagpasok niya, muntik nang matigil siya. Sa ibabaw ng kama, nakapatong roon ang lumang journal ng kanyang lola. Ngunit imposibleng naroon yun. Naiwan niya yun sa tabi ng kanyang sariling higaan. Kusang nag-flip ang mga pahina habang nakatitig siya. Huminto ito sa guhit ng mismong bahay na pinasok niya. Sa bintana ng itaas na palapag, isang figura ang nakataas ang kamay, hawak ang flashlight, at sa isang iglap, nakilala niya na iyon ay siya. Nanginginig, umakyat pa siya, bagamat hindi niya naiintindihan kung paano. Ang 3 palapag ay balot ng mga salamin, sunod-sunod na nakapila sa pasilyo. Dito ay hindi na siya ang makikita. Sa isa, siya ay matanda, maputla, halos walang laman ang mga mata. Sa isa pa, duguan siya, umaagos mula sa mga mata at bibig. Mayroon pang isa na nakatahi ang labi niya. Lahat ng refleksyon ay gumagalaw na hindi kasabay ng kanyang mismo, para bang pilit silang kumakalas, dumidikit sa salamin, gustong makalaya. Ngunit ang pinakadulo, isang refleksyon ang naiiba. Hindi siya ang nasa loob, kundi ang lalaki na nasa mga lumang larawan. Ngayon, ang ngiti ay malapad, ang bunganga ay halos punit mula tengat hanggang tengat, at sa loob nito ay nakasilid ang mga matatalas na ngipin. Ibinangod ng nilalang ang kanyang mahahabang daliri, at unti-unti nang nagsimulang gumalaw ang lahat ng ibang refleksyon, nakatalikod paalis sa salamin at nakatuon sa kanya. Bago siya tuluyang makapiglas, napansin niyang nasa attic na siya. Wala siyang maaalalang pag-akyat.
Binuksan niya ang maliit na pinto at tumambag sa kanya ang kanyang lola. Nakaupo sa isang upuan, maputla, halatang wala nang nibuhay. Ngulit unti-unti ring tumingin ang mga mata nito sa kanya. "Hindi ka dapat pumunta rito," bulong ng isang tinig na diretsong dumaan sa kanyang isipan. Hindi gumagalaw ang bibig ng kanyang lola, ngulit malinaw ang mga salita. "Sinundan niya ako noon, at ngayon ikaw naman. Sinusuot niya ang pamilya hanggang matira lamang siya." Sa isang kisap mata, napalibutan siya ng mga larawan. Una ay larawan ng kanyang lola, dahan-dahan nabubura hanggang ang naiwan na lang ay larawang ni Clara. Maputla, bangkay, mga mata na tuwid na nakatuon. At mula sa likod ng kanyang leeg, naramdaman niya ang malamig na hangin ng nilalang. Bumubulong sa kanyang tenga. Bumubulong siya mula sa loob. Makalipas ang ilang araw, natagpuan lamang ang kotse ni Clara sa gilid ng daan. Bukas ang pinto, nakasusi ang susi, ngunit siya'y naglaho. Ang bahay na kanyang pinasok, wala roon. Taning malinis na lupa, natatakpan ng puting liryo. Sabi ng mga nakatirang malapit, kapag daraan daw ka sa Hollow Ridge sa gabing makapal ang hamog, wag na wag mong titingnan ang iyong salamin dahil baka makita mo roon ang figura ng isang matangkad na lalaki na naghihintay.